Si Our Lady of Guadalupe nagpakita sa isang batang babaeng na poses ng demonyo. Hello mga ka-faith, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. At kung first time mo dito sa aking YouTube channel, make sure na mag-subscribe ka at click mo yung notification bell button sa baba ng video na to para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. Alam nyo mga ka-faith, ang ganda ng gusto kong i-share sa inyo na binahagi ni Father Ronnie, isang exorcist priest ng Diocese of Dumaguete. Dito sa share niya ay sobrang nakaka-bless yung mismong naging first-hand experience niya, na saksihan niya mismo kung paano nagpakita daw si Our Lady of Guadalupe sa isang pasyente niya. Actually, itong pasyente niya na to, ang dami na daw session ng exorcism ang ginawa niya dito kasi sobrang matindi daw talaga yung kapit ng demonyo dito sa batang babae na to. At dito sa kinuwento ni Father Ronnie, ito yung actually na-share ko na din to na nagpakita si Blessed Carlo Acutis and si Mama Mary. At ito ang nakakagulat. Yung title na nagpakita si Mama Mary dito sa batang babae na to ay si Our Lady of Guadalupe. Kung excited ka na malaman itong story na to, gusto kong i-share sa inyo yung kinuwento dito ni Father Ronnie. Lesson from the battlefield. Mama Mary is here. The victim is so broken. The circumstances of her birth are not good. She is not living with her biological parents, but with someone who gives her unconditional love and care. She has Freemasonic ancestry and converses with imaginary friends, mga demons, when she was still a child. Like many energumens, demoniacs, she is suicidal and had already attempted to cut herself. Though she was not aware of it, she wanted to die and asked if there is someone willing to murder her. It is a long story. Sadly, at the end of one prayer session, she told me, ito sobrang nakakadurog to ng puso, "Father, I don't feel that there is God." That same day, she said, "Father, I don't feel the love of Mary." Quote unquote, I cannot write everything that went on with our conversation. But in one grace-filled session, as I continued to cast out the possessing spirits and the breaking of the seals and consecrations, I played the song Ave Maria, sung by Jackie Ebancho. As soon as the devil heard the angelic song, he started to shrink, and a few minutes after the victim regained her consciousness, she woke up from trance. Mama Mary is here, Our Lady of Guadalupe, were the very first words which came from her mouth right after she woke up. I asked her, "What did she tell you?" She answered, "Mama Mary called my name and told me to wake up." Then she saw the word Abba, which means Father, God. And Mama Mary pointed her hand to heaven, telling the victim that there is God. Then the Blessed Mother gave her this message: "Don't worry. I know it is hard, but God knew you before you were conceived. Everything will pass. I am always here. I will always be a mother. I will come back for you, for all of you. I love you all so much." This was followed by a vision of the sky. The victim is fully awake, no longer possessed. She said while still lying on the exorcism bed, "I see the sky and I see billions of angels, but the space is not occupied, only a portion of it."
She also saw Saint Raphael, the Archangel, and our guardian angels, and Blessed Carlo Acutis. We saw her eyes moving left to right, up and down, to see what she was seeing. In between, she would smile and say, "I am so happy. They are real." And deep inside our deliverance team hearts, we knew that what she was seeing was indeed real. And we all thank God for the gift of healing and liberation. There is indeed God. He is very much real. He is there even if we don't feel His presence. And the Blessed Virgin is indeed a mother. She always comes to our rescue, and she always leads us to God. Feelings should not be the basis of our faith, because feelings are temporary. They just come and go. Faith is the acceptance of our need for God and the act of surrendering of our concerns to Him. Faith is the abandoning of our lives to the providence of God. Ayan mga ka-faith, sobrang nakaka-bless at nakaka-touch itong kinuwento ni Father Ronnie. Dito nga sa naging pasyente niya na isang batang babae na naposes ng demonyo. At grabe yung encounter ng batang babae na to kay Mama Mary. Alam nyo mga ka-faith, dito natin makikita na naging vulnerable itong batang babae na to. Bakit sobra siyang naging broken? Kasi she is longing for the love of a father and a mother. Na-share nga ni Father Ronnie na hindi siya lumaki sa mga magulang niya. Na naghahanap siya ng pagmamahal ng isang tunay na ama at ng ina. Dito magre-reflect talaga kung paano niya makikita ang Diyos, kung paano siya maniniwala sa Diyos, ay yung naging experience niya sa kanyang tatay mismo. Kasi ito yung projection ni God as a father. Kung katulad nun na hindi siya lumaki na walang tatay, talaga magkakaroon siya ng doubt sa Diyos. Kasi hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng isang tatay. Kaya hindi siya naniniwala na merong isang Diyos. Na mahal siya ng Diyos. At totoo si Mama Mary. Kasi si Mama Mary, siya naman ay pinoproject niya ay isang nanay. Kaya alam nyo, kung ikaw ay isang magulang, ay punuin po natin ng pagmamahal ang ating mga anak habang bata pa yan. Kasi yan ang kanilang magiging foundation kung paano nila makikilala ang Diyos. Kung paano nila mararamdaman ang pagmamahal ng Diyos. Yes, our human love is not perfect. Imperfect. Di ba? Meron tayong mga kasalanan, failure, weaknesses, mahina tayo, makasalanan tayo. Pero despite ng lahat ng yon, ibigay lang natin ang best natin para mahalin natin ang mga anak natin. And God will do the rest. Katulad ng nangyari sa batang to, nakita natin yung kanyang doubt kung nag-exist ba talaga ang Diyos. Pero ang galing lang kung paano ni-reveal ni Mama Mary ang Diyos sa batang to. Di ba yung nagkaroon ng isang private revelation. Actually, private revelation nga yan yung na-experience ng batang yan. Nagpakita si Mama Mary as Our Lady of Guadalupe bilang isang ina. Di ba? Kasi alam ni Mama Mary na itong batang babae to, kaya siya naging vulnerable sa mga demons kasi nga, she's so broken. So, nagpakita si Mama Mary at pinapek her. But we do not worship Mama Mary. Kasi si Mama Mary mismo, hindi rin siya papayag na sambahin natin siya. Pero ano ang palaging ginagawa ni Mama Mary sa atin? Ay tinuturo tayo papunta sa Diyos. Tinuturo tayo papunta sa anak niya. Kaya ang ganda ng scene na yun di ba? Na pinakita niya sa batang to ang pagmamahal ng isang tatay, ng isang aba, father. At naramdaman niya yung pagmamahal din ng isang ina. Ganyan tayo kamahal ng ating mahal na ina na si Mama Mary. Na lahat ay gagawin niya para makilala natin ang Diyos. Ipakita niya sa atin kung paano sundin ang Diyos.
Kaya alam nyo mga ka-faith, very powerful talaga ang intercession ni Mama Mary at huwag po natin ito babaliwalain. Kahit anumang pangbabatikos sa atin ng ibang sekta, ng ibang religion at hindi nila naiintindihan to, nasabi nila patay na raw si Mama Mary, nagigising lang daw si Mama Mary, mabubuhay lang daw ulit to pag second coming. Parang hello, di ba? Kung si Elijah nga at si Moses buhay na nandun sa langit, di ba? Tas si Mama Mary wala pa. Nice. Ina ni Jesus dito sa lupa. Siya pa yung wala sa langit. Sa tingin nyo, hahayaan nyo ni Jesus. Kaya nga hindi tayo naniniwala sa ganyang doktrina sa ganyang turo di ba? Naniniwala tayo that Mama Mary is assumed into heaven. Dinala siya ng mga anghel sa langit dahil ito yung great reward na binigay sa kanya ng Diyos sa kanyang pagiging obedience. Mag-yes nga lang siya kay Angel Gabriel na maging ina siya ng Diyos. Hindi yun madali. It takes a lot of faith and courage. Anong ginawa ng Diyos? Ay inangat si Mama Mary. She was assumed into heaven. At ito ang paniniwala natin bilang isang Katoliko. Ito yung paninindigan natin bilang isang Katoliko. That Mama Mary is alive. Mama Mary is always guiding us. Mama Mary is always there for us, praying for us, and loving us as a mother. Amen. And I hope mga ka-faith na sobra kayo na-bless dito sa shinare ko dito sa kinuwento ni Father Ronnie. Actually, meron pa tong kaduktong at make sure na abangan nyo yung continuation ng story na to. Kung paano maliliberate itong batang babae na to. Kasi sabi ni Mama Mary na babalik pa daw siya. Ipagdasal din po natin palagi si Father Ronnie at ang kanyang deliverance team. Alam nyo naman na hindi biro ang ganitong ministry, ang pagpapalayas ng demonyo. Medyo emotional lang ako sa story na to kasi sobrang naawa ako sa batang babae na to. Kasi may anak akong babae at alam ko yung masakit talaga yon na wala kang nanay at tatay. Kahit na yung nag-alaga sa kanya ay pinunuan naman siya ng pagmamahal at pag-aalaga. Pero iba pa rin yung nakukuha niya yung pagmamahal directly sa kanyang mga magulang. Ipagdasal po natin yung mga batang donging sa pagmamahal ng kanilang mga magulang. I know life is unfair, but God is fair. Make sure na i-share nyo to sa inyong mga friends and relatives. Sa mga nagtatanong pala sa canvas print ng Our Lady of the End Times, ano nga ba ang Our Lady of the End Times? Mr. Edsol C. Celestial was inspired to paint a portrait of Mary that combines the 7 popular titles of Mary, namely the Immaculate Conception, Our Lady of Mount Carmel, Our Lady of the Holy Rosary, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Miraculous Medal, the Immaculate Heart of Mary, and Mary, Help of Christians. The painting and the prayer got an imprimatur from Most Reverend Gerardo Alminanza, Bishop of the Diocese of San Carlos. Ayan mga ka-faith, kung interested kayo na ma-avail ang canvas print ng Our Lady of the End Times, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. By the way, ang portion ng profit ng mabebenta ng canvas print na to ay idodonate natin sa Mama Mary's Chapel sa Bacolod City. Okay, so thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.